May mga kumakalat-kalat na document. Tapos parang ang nakalagay doon, Oplan Red Wedding, ganyan. Pero, it was supposed to be crafted several months ago. It was signed by a high-ranking official sa Malacanang. Pero yung mga nakalagay naman kasi doon, parang nangyayari naman na. So yung Oplan Red Wedding is basically a plan to dismantle the Duterte camp and to make sure that Inday Sara is not going to win the 2028 election. At ang goal ng Oplan Red Wedding is to make the BBM administration finish its term. So, parang ang gusto lang mangyari, i-take down talaga lahat ng may kinalaman sa mga Duterte. Ganon. So ngayon, itong Oplan Red Wedding, yun yung goal daw nila. Ang goal nila is to dismantle yung pinaka-support base ng Duterte. Yun. So nakalagay dun sa Oplan Red Wedding na yan, first nila na step, ang first nila na objective is to immobilize yung key figures sa Duterte camp. Ayun. Number 2, okay, pero kasi ito ginagawa naman na nila to information operation to counter Duterte camp's propaganda and to promote the achievements of the administration. Kasi wala naman naniniwala sa achievement ng administration 'di ba? Pero obviously, very strong ang kanilang troll gaming. So, ginagawa na nila itong part na to. So, anyway, baka sinulat lang nila kung ano yung nangyayari. We do not know. Palakasin yung administration's grip. Hello, Mikmik. Ayan. Buti pa si Mikmik, malakas ang audio. Ayan. Akala ko phone yung hindi, okay nga Akala ko phone ko yung mahina. Boses pala ni okay. Naglalaba ako ngayon. Ayan. Okay. Hello. Currently, I am sharing my experience for almost 2 years and 5 months here in Davao. And shocks ako talaga sa safetyness dito. Nanggaling ako kasi sa South wherein ang daming talamak talaga ang droga doon tsaka mga patayan. Then, I was interested talaga sa politics at mga pangyayari ngayon. Like, what the hell talaga? Like, ang daming bobong Congress, like, wala silang logical explanation kung anong nangyayari ngayon. Tsaka, sa na-experience ko way back 3 years or under pa kay hindi ako marunong magtagalog talaga personally. Bisaya. Okay lang, sige lang. Talaga kasi ako. But anyways, I was totally safe. Even madaling araw naglalakad before sa South. Tapos hindi common yung mga droga, mga marijuana. Pero ngayon, pagbalik ko dun early, way back months ago, like, grabe, ang daming patayan na nangyayari. Like, Joey, hindi na safe pumunta uli sa probinsya. Natatakot na ako kasi. Ano yung mga NPA invested na lugar? Totoo. Nung nag-caravan kami, yan rin yung yan rin yung parang takot naming lahat. Yung maano kami ba? Yung totoo yun. Kasi marami talaga nagwa-warning sa amin na ganyan na ang tawag dito, mag-ingat kayo kasi may mga hot areas, iwasan niyo yung mga hot areas, ganyan. Yung mga ganong etos. Even corruptions din sa amin, ang daming like very harapan talaga. Tapos pagkatapos nun yung balitang pinatay yung kapitan doon sa Maydigo City. Shocks kami.
Like, what the hell? Oo. Iba talaga nag-aagawan ng droga at saka pera eh. Mm. Like, hindi talaga safe. Yan lang yung experience ko eh. Kasi nakakaiyak lang yung mga pangyayari, especially yung kay Digong, like emotional talaga ako Oo. nung nangyari sa kanya. Tsaka Kaya I think dapat talaga mag-ingay tayo. Continuously mag-ingay tayo. Pagka merong mga ganap na nangyayari doon sa kaso ni PRRD, make it feel, alam nyo, itong ICC, di ba kapag kunwari tungkol sa kay PRRD yung pinopost nila doon sa wall nila, wala silang comment section. Tinatanggal nila yung comment section nila. Anyways, Miss Joey, thank you. Mayroon pa akong kukunin na grab. Ay, sige, go. Sige, bye-bye. Kunin mo na yan. Okay. Ayun. Pagka yung kapag kayong tungkol kay PRRD yung post ng ICC, doon sa wall nila, inaano nila yung hindi nila nilalagyan ng comment section. Hindi nila nilalagyan ng comment section. Ako, sa akin, since ayaw nila magpa-comment, tag nyo sila, tapos express nyo yung galit nyo sa kanila ng bonggang-bongga. Make them feel na maraming Pilipino nagmamahal kay PRRD. Marami tayo dito ang naniniwala at nag-agree dun sa uri ng mga diskarte na ginawa niya sa Pilipinas. Let them make it feel. At mag-comment kayo sa mga international forum, sa mga international newscast na pinag-uusapan at sinasabi yung tungkol dito. Si Galloway, kinontent niya yung irony between do sa treatment kay Trump at saka yung sa treatment kay PRRD. Sabi niyo, bakit ganyan? Bakit Emerald ganon? And then, take it as an opportunity na mag-comment, mag-ingay talaga, 'di ba? Mag-ingay talaga ng bonggang-bongga para maramdaman nila, pati yung, yung sa Japan, yung Japanese na nagsasalita about kay PRRD, ang asawa daw nun kasi, Filipina. And I'm pretty sure, yung asawa niyang Filipina, sinasabi talaga dun sa asawa niyang Japanese kung ano ba talaga si PRRD, what he is really made of. Ganyan. So, pag naiintindihan nila kung ano yung nangyari kay PRRD, they're also going to make it their concern. Ganon. So, yung mga tao sa ibang bansa, pag naiintindihan nila na parang, yung tingin ninyo kay PRRD, mamamatay tao, kinemerot, ganyan. But if you are a Filipino speaking about this matter, tayo yung mas may authority magsalita about it kaysa yung mga foreigners. So, we really have to educate them. Ito yung kaya napaka ang laki ng pasasalamat natin doon sa mga kababayan natin na nasa The Hague. 'Di ba? Kasi yung mga kababayan natin doon sa Hague, talagang bumabarda talaga sila pag kami nag-i-interview ng mga foreign media. Nagsasalita talaga sila kung ano ba si PRRD para sa mga Pilipino. Importante 'yan. Napaka-importante niyan kasi ipapakilala mo si PRRD sa mundo eh. Let us not stop. And iko-control nila yung narrative. Iko-control nila yung ating itatry nila na gapiin yung ating movement. Kaya huwag tayong pumayag. So, ayun. Huwag kayong matakot na magsalita. Dapat go lang. Dapat lagi kayo naka-comment, dapat lagi hindi tayo dapat mawalan ng ingay about PRRD. Ayun. Okay? Ate Joey, nakita mo yung video ni Congressman Eli yung about ABS-CBN? Oo. Kakaloka, no? Ina-attack niya yung ABS-CBN. Baka hindi na sila bati ni Risa. Kasi ang binabarkada na ngayon ni Eli yung mga young congressmen eh. 'Di ba? Yung mga young congressmen na sila Kiko Barsaga, sila Luviste, kaya siguro parang sabagay, kung ako rin naman kay Eli San Fernando, dito ka kasi mas may clout dito kaysa yung babarkada kay Larissa Ontiveros. Ayun. Anyway, ayan. Hello, Evotista. Gigi, si Evotista muna ha, bago ikaw ha. Hello, Evotista. Hello? Hello, Evo?
Hindi ka naririnig, Evo. Feeling ko nagsasalita ka na. Hindi ka namin naririnig. Hello, Evo? Hello, Evo? Parang napindot lang yata ni Evo. Ayan, sige, di-disconnect na kita. Hello, Gigi. Hello, madam. Good evening. Ay, good morning na pala sa Pilipinas. Oo, good morning na dito. Para lang po sa mga nahuli, hindi namin naabutan yung red wedding. Ano po yung ibig sabihin nun po? Sige, eto na. Magre-red wedding na tayo. Ay, Well, mag-red wedding na tayo. Ayan. Teka lang ha. Ah, mahaba-haba po ba yan? Joey, nakita ko yung nag-comment sa post mo on Heidi. Hindi, nung sinabihan mong off-tangent, di naman inelaborate ang point niya. Baka hindi niya naintindihan yung off-tangent. Kaya hindi nag-elaborate. Ayan. Okay. Anyway, hindi kasi ganito. Mahirap kasing ano hinto eh. Mahirap bang usisain ng wagas na we really have to talk about it with grain of salt. Okay? Kasi ganito, may mga kumakalat-kalat na document. Tapos parang ang nakalagay doon, Oplan Red Wedding, ganyan. Pero, it was supposed to be crafted several months ago. It was signed by a high-ranking official sa Malacanang. Pero yung mga nakalagay naman kasi doon, parang nangyayari naman na. So yung Oplan Red Wedding is basically a plan to dismantle the Duterte camp and to make sure that Inday Sara is not going to win the 2028 election. At ang goal ng Oplan Red Wedding is to make the BBM administration finish its term. Ganon. Yun yung ano, at least yun yung nakalagay dun sa document ha. Ganon. But we have to, again, kaya sasabi ko, we have to take this with grain of salt. Pero interesting lang kasi yung mga nakalagay doon. Kasi yun naman yung nangyayari ngayon. Yung objective ng Oplan Red Wedding. So, di ba yung sa Game of Thrones, yung Red Wedding doon na Kembot, sa Game of Thrones, ang ginawa doon, di ba yung pinatay talaga lahat ng mga attendees talagang gory talaga. So parang everyone is dead, ganon, after yung episode na yun. So ito, parang ang gusto nilang mangyari, i-take down talaga lahat ng may kinalaman sa mga Duterte. Ganon. They better wish na yung mananalong president sa midterm. I mean, yung mananalong sa midterm election is kampi pa rin kay BBM. Kasi ang US ngayon is crumbling eh. Kaya lang naman sila nagsusurvive kasi supported sila ng US, di ba? Yeah, oo. And sa interest ni Bongbong Marcos, kailangan talaga kaalyado niya yung mananalong presidente. Kasi otherwise, kung di niya kaalyado, mananagot siya sa lahat ng katarantaduhang ginawa niya nung presidente siya. 'Di ba? Hindi siya sure na safe siya kapag hindi ka alyado yung nanalo. In fact, kapag ka yellow yung nanalo, yung extreme yellow, yung Marcos hater, ang nanalo, may tulog siya dyan. Kunwari, si Lenny ang nanalo, o di kaya si Risa Ontiveros, may tulog si BBM dyan. May tulog si BBM dyan. Kahit pa sabihin natin na, nagkampi sila to a certain extent against the Duterte. Pero kapag kunwari, si mga Marcoses na lang at saka Yellows ang natitira, kakainin siya ng buhay ng mga yan. Galit naman talaga yung mga yan sa mga Marcos eh. Yung minimin ko rin po na midterm, isa sa US na midterm election, hindi pa po malapit na. Kapag na-dismantle din po ng election yung current establishment na nagsusupport ngayon kay BBM, medyo may hirapan din si BBM. Hindi rin. Kasi yung foreign policy naman ng Amerika, hindi naman yan nakadepende sa presidente.
Hindi naman siya entirely nakadepende sa presidente. So, yung gamit ng Pilipinas sa Amerika, kahit si Trump yan or ibang presidente, I don't think it's gonna have any significant change. Oo. May ano din po ako, may napapansin akong pattern lately. Kasi di ba po may share ako sa Facebook. I mean, kinoment, tinagkita sa comment, yung about sa pag-mention nung isang veteran na, kumbaga, emerging siya na content creator dun sa South China Sea. Dumadami na rin po sila. Parang nag-shift yung, kung meron mang ops ang US na mga vloggers, ang ops nila ngayon is nakafocus na naman sa South China Sea. Siguro hindi, iba ko naghahanap na lang talaga siguro ng away itong US. Hindi siguro sila successful sa Iran kasi obviously nag-fail naman talaga sila doon. Kahit saan kang parameters tumingin, ang dami Paano ba talaga. matatalo yung isang bansa sa gera? Hindi nila nakukuha yung gusto nila. Correct. Talo na talaga. Nasa Iran talaga yung advantage. 'Di ba? Tapos ang dami-dami pa nilang nagagastos yung Iran. Supposedly dapat ganito lang, ang gusto ng US is matalo ang gera sa Iran in weeks. 'Di ba? Yun ang gusto. Nakuha ba ng US yung gusto nila? Hindi. So, Dito pa lang lumilipat talo na ngayon. sila eh. Nagpipivot sila ngayon sa China at ginagamit nila ang Pilipinas to again shift the attention to another, kumbaga, adversary country, which is China, which is not good kasi mahirap ang presidente natin ngayon ay willing. Willing tayo itaya. Kaya dapat kayo na nasa social media, ano kayo, mga nanonood kay Miss Joey, maging ano kayo mapagmasid, mapanuri, at lagi kayong magko-comment if anything na they are pushing about South China Sea versus the Philippines. Kasi kapag nag-traction na yan at i-pick up ni Trump puno at gawin na naman niyang rason para tayo talaga kawawa guys. Hindi tayo kagaya ng Iran. Mabuti ang Iran kasi meron silang gamit, meron silang armas. Tayo Tsaka wala. tawag doon, strong yung public consciousness ng mga Iranians. Strong yung public consciousness nila. So parang sila, nag-a-agree sila sa specific action na ginagawa kung ano yung ginagawa ngayon ng gobyerno nila, supported nila. Ganon. So very strong yung kanilang national consciousness sa kung ano yung desire nila as bansa, as civilization. Ayan. Correct. So, hindi tayo pwedeng ganun kasi NPA nga hindi pa natin maubos-ubos. Tapos sasali pa tayo sa International War Theater. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa kayo guys. Kawawa tayong lahat. So, yun lang naman ang pattern na napansin ko siguro in the past week. 1 week pa lang ko lang naman siyang napapansin. Pero, ano na parang mas paigting ng paigting. So, ano lang. Ayun. Anyway. Correct. Ayun. Anyway, anything else, Gigi? Yun lang po. And again, thank you so much for everything that you do po. So, all out support pa rin. Tsaka kailan may re-release ang skincare? Kami ay naghihintay. Ay, medyo matagal-tagal pa, pero huwag kayong mag-alala. Bago matapos ang taon na ito, ay i-release natin. Ayan, oo. Second quarter pa lang. Oo, second quarter pa lang. Siyempre, may mga paghahanda. Nasa R&D pa lang kami, mga bakla. Ayan. Ay, Nasa pwede naman research pa kami lang sa R&D stage para kasama na kami sa mga testimonial kapag nag-launch kayo. Oo, huwag kayong mag-alala. Darating Willing tayo guinea dyan. pig. Oo. Willing guinea pigs kami, madam. I-extend natin. Ayan. Ayun. Thank you. Baba na po ako. Okay, thank you. Ay, taka, ituloy ko lang yung Red Wedding. Bago ako magpasalita ng bago ako magpasalita ng mga ibang mga kembot dyan. Teka, ano dito, J-Lo Spears, pamute naman muna saglit. At saka user 730, nakamute na siya. Ayan. So, ang susunod, paano muna pa-mute lang muna ha. Ayan, okay. Ang una magsasalita, after kong mag-monologue dito ng very, very light, si user, tapos si J-Lo Spear, si at saka si Kryuk. Ayan, okay? Ayan, okay. So, wait lang. So, ngayon, itong Oplan Red Wedding, yun yung goal daw nila. Ang goal nila is to dismantle yung pinaka-support base ng Duterte. Yun.
So, nakalagay dun sa Oplan Red Wedding na yan, first nila na step, ang first nila na objective is to immobilize yung key figures sa Duterte camp. Ayun. Number 2, okay, pero kasi ito ginagawa naman na nila to eh. Information operation to counter Duterte camp's propaganda and to promote the achievements of the administration. Kasi wala naman naniniwala sa achievement ng administration eh. 'Di ba? Pero obviously, very strong ang kanilang troll gaming. So, ginagawa na nila to itong part na to. So, anyway, baka sinulat lang nila kung ano yung nangyayari. We do not know. Palakasin yung administration's grip sa traditional and social media in order to have a optimal reach ng network and sphere of influence. So nakita niyo naman, biglang nagsulputan yung mga tanga-tanga sa TikTok, may podcast na, ganyan-ganyan. Paano nila gagawin yung red wedding nila in legal and fair? Eto na nga. Ano ba ginagawa nila ngayon? Di ba yung NBI, pinagtitripan mga vloggers, ganyan, di ba? Iniimbestigahan. Di ba slightest provocation, may subpoena ang mga vloggers, ganun. Ayun. Tapos, ito yung number 4. Diminish the sphere of influence of Duterte camp through co-optation. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Okay? Ibig sabihin, tinatangka talaga ng kabilang parlor na i-co-op yung mga popular na mga Duterte supporters na lumipat doon sa kampo nila. Nangyari na yan, di ba? O, di ba si Pebbles at yung iba na mga kunwari DDS, pero hindi naman talaga DDS. Di ba? Ayun. Ikaw ba na-investigate ka na? Sabi ni Luis Villanueva. Oo naman, di ba napunta nga kami sa TRICOM? Tinatanong ni Luis Villanueva. Saan ka ba galing? Ano ka ba? Ano ka ba? Kinasuhan pa nga kami ng bonggang-bongga Luis Villanueva. Diyos me. Ayun. So, panglima nila na mission, na objective is succession planning with the Liberal Party to handpick a candidate for 2028. Ayun. So, eto naman kasi parang yung parang obvious naman to. Parang hindi mo naman na kailangan ng Oplan Red Wedding to figure out na nangyayari na tong mga to. Although, ang chika sa akin is that medyo matagal na tong umiikot. Itong Oplan Red Wedding daw na yan. But I don't think you need this chika. I don't think you need this Oplan Red Wedding document to figure out na ginagawa na nila yan. Ayun. Anyway, ang interesting dito, kasi tingnan natin kung ano ba yung mga nangyayari na, kasi document siya eh. Ang gusto nating i-chika dito is, alin dito yung nangyayari na, alin dito yung mga hindi pa nangyayari. So, dun sa document na yon, merong part na they are talking about the execution of the operation. Ganon. So, for Inday Sara, eto daw yung mga gagawin. Mag-file ng plunder case sa ombudsman regarding confidential funds. Di ba, nag-file na sila, di ba, ng kaso. HOR to revive, refile impeachment case. Di ba, ginawa naman na nila yan. Nandun na tayo sa second na impeachment case sa 20th Congress. Pagkatapos, eto to hindi pa nangyayari. HOR to reconstitute Quadcom for the confidential fund. Hindi pa nila to ginagawa. Transfer custody of Madriaga to HOR, hindi pa rin to ginagawa. 'Di ba nasa nasa Bilibid pa rin si Madriaga. Pero effectively, ako parang well coached naman siya sa HOR. Pagkatapos
Madriaga to be listed as key witness in the impeachment trial. To be fair to be fair, etong document na to, nailabas na ito even before pa lumabas si Madriaga doon sa Committee on Justice. To be fair dito sa document na to. So, but anyway, at this point, nangyari na yan, yung part na yan. Okay? And kaya ko nga, kasi nakita ko na to before itong document na to. So, marami kasi dito, hindi pa nangyayari noon, na nangyari na nga recently. So, naisip ko, ay maganda tong pagchismisan. Maganda tong pagchismisan. Di ba, para makita natin, alin ba dito yung mga hindi pa nangyayari, alin ba dito yung mga nangyari na ganyan. So, pagdating dun sa offenses on Inday Sara, hindi pa nangyayari yung Quadcom for the confidential funds. Hindi pa nangyayari yon. Hindi pa nangyayari yung transfer ng custody ni Madriaga sa HOR. Pero of course, nag-attempt na sila na ilista si Madriaga as key witness sa impeachment trial. Although that part, nag-fail sila kasi nga napurnada yung appearance si Madriaga nung last week, 'di ba? Ayan. Tapos, yung testimony raw ni Madriaga ay gagamitin na fresh evidence for impeachment. Kaso nga lang wala na eh. Na-fuck up na sila dyan sa Madriaga kineso na yan eh. 'Di ba? File a case for violation of the anti-terror law regarding threat to assassinate BBM, FL, and Speaker. Okay. Doon sa impeachment impeachment process ni Inday sa Committee on Justice sa 28 na 28 na ngayon eh. 28 na ngayon. So bali bukas, Wednesday, ang topic nila is ito, yung threat daw ni Inday Sara kila BBM, First Lady Lisa Marcos at saka kay Speaker Martin Romualdez. I do not know. Baka mamaya marinig natin. May we suggest that this is an act of terrorism? May mga ganon. Tapos biglang makakasuhan si Inday. So at least narinig nyo na ngayon na isa ito sa talagang gusto nilang mangyari. Ayun. Pagkatapos, ito letter D, hindi pa to nangyayari. Okay? Hindi pa to nangyayari. Pero inaasikaso na raw nila at gusto na nilang makuha ang listahan ng lahat ng property ni Inday Sara sa Land Registration Office. Sa Land Registration Administration. Ayan. Okay? Ayor. Okay? Dito sa dokumento na to, may plano rin sila kay Bongo. According dito sa dokumento, again, itong dokumento na to, take it with grain of salt. Hindi natin alam kung totoo o hindi, but some of the things that were mentioned here, nangyari na. Okay? So, do not take this as gospel truth. Tayo ay nagchichismisan lamang dahil tayo ay mga chismoso-chismosa. Okay? Paalala lang sa lahat. Ayon. Dito, meron ding mga plano against Bongo. Dito, ang gusto nilang gawin kay Bongo is to expedite the 7 billion plunder case kay Bongo. Ito wala pa, hindi pa ito nangyayari. Number 2, gusto raw rin nila na buhayin yung Freegate scam at kasuhan si Bongo about it sa DOJ, sa Ombudsman, at of course, again, kagaya nung sa 7 billion infrastructure plunder case, gusto rin nila itong i-expedite. Isama daw si Bongo sa Barayuga murder case bilang co-principal. Okay? Ito yung interesting. Provide witnesses to the ICC, including Leonardo, Mata, and etc. Okay. Kung matatandaan nyo, yung Leonardo, nag-appear to sa Quadcom. Nung panahon na hinihiring si PRRD sa, naalala ko, na-mention din ni Inday yan noon, nadikitan siya ng anti-terror para ma-freeze account. Yes, naalala ko, na-mention ni VP yan about sa mga land properties nila.
Parang gusto silang gawin yung kay Renato Corona style kay VP, like pilit na pilit, sabi ni Mr. Introverter. Yeah, yun yung ginagawa nila. Yun yung playbook nila ngayon. Ayun, okay? Doon sa provide witnesses to the ICC, rumor has it na di ba, ang witness na nila doon na kukunin si Garma na, di ba? Dito kasi ang naka-mention, Leonardo, Mata, etc. Hindi ko matandaan kung sino yung Mata na tinutukoy dito. Pero yung Leonardo, natatandaan ko yan. Kasi after ng hearing sa Quadcom, nung 19th Congress, biglang nawala yung Leonardo na yan Biglang nawala yung Leonardo na yan. Tapos parang hindi na alam kung nasan siya. Ayun. Isamon daw si Bongo sa iba't ibang mga investigation. Mag-conduct daw ng lifestyle on Bongo at i-undergo siya ng malalang surveillance. At kunin din ang lahat ng kanyang property sa LRA. Okay? At i-freeze ang bank account at iba pang mga assets ni Bongo. Okay? I-reconstitute daw yung Quad Committee para sa EJK pagkatapos si Bongo na yung gigisahin doon. At isasamon daw sila Muking, Peter Larungo, at etc. Okay? Again, take this with grain of salt. Okay? Take this with grain of salt. Hindi natin alam kung totoo ito, kasinungalingan or whatsoever. Pero yung mga bagay na yon, insofar as si Bongo ang concern, hindi pa nangyayari. Okay? Eto naman, yung kay Kong Pulong na plano raw nilang gawin. Okay? Ang plano nilang gawin ay kakasuhan si Kong Pulong ng mga smuggling cases on illegal drugs. So, baka buhayin nila yung yung di ba yung parang, yan yung kwento ni Trillanes sa kanya kahit nung presidente pa si PRRD Di ba? Pagkatapos, i-expedite daw ng DOJ yung mga physical injury cases at grave threats cases ni Kong Pulong. Mag-file daw din ng plunder case in connection do sa 51 billion infra projects in Davao. Kaso nga lang ang problema, paano nyo i-file na plunder case? I-identified lahat ng project ni Kong Pulong. Diba? Wala mo siyang ghost project doon. It's not 51 billion, no? But 49 billion pesos yung amount ng project na napunta sa napunta sa in span of 4 years sa distrito or sa Davao City. Ganon. At itong mga projects na ito, kumpleto, Ricardo. Diba? Mag-conduct din daw ng lifestyle check kay Kong Pulong at i-surveillance siya ng bonggang-bongga, i-freeze ang bank account at iba pang mga asset, at i-reconstitute naman ang Quadcom para sa illegal drugs. Okay? At pag-transfer daw ng custody ni Mark Taguba at ni Jimmy Guban sa HOR. At kunin ang lahat ng listahan ng mga properties ni Kong Pulong. Ayun, okay. I think pumalpak sila kasi I think inattempt na nilang gawin yung sa plunder case sa 51 billion Kasi finload na nila ng bonggang-bongga yan. Kaso nga lang, nalabanan ni Kong Pulong ng bongga. So, wali na yan. Yung sa drug smuggling case, I do not know bakit hindi sila makapag-file. Pero kasi siguro, dahil wala naman talaga silang maifa-file. Ganon. They also attempted to file cases against Kong Pulong, yung sa physical injuries, ganyan-ganyan. Pero parang hindi naman rin siya gumagalaw ngayon. Parang wala rin naman. Ayun, sabi ni Kwentong Barangay, chika ni Pebbles yan. Oh, finload na yan di ba? Kwentong Barangay. Finload na nila to itong mga bagay na to. Pero hindi lang siya nagkakaroon ng fruition. Hindi lang siya nagkakaroon ng fruits. Ayun. Kay Mayor Baste naman, okay, ang gagawin daw nila kay Mayor Baste ay idadirect ang Davao City, ang Mayor's Office, ng listahan kung saan dapat nilang i-include ang lahat ng pangalan
ng mga empleyado na funded ng peace and order funds or ng confidential funds ni Mayor Baste. This is very interesting, ha. I do not know if they're going to do this, if they have started to do this. Parang hindi pa nila to ginagawa kay Mayor Baste. Okay? Number 2, COA and DPWH to submit Davao documents regarding all locally funded infrastructure projects and major procurements. So, ibig sabihin, bubusisiin nila lahat ng transaction ng Davao City at maghahanap sila ng mali. Ayan. Parang hindi pa yata to ginagawa. Pero hindi ako magugulat kung ginawa na nila o nag-start na sila. Ayun. Conduct lifestyle check at surveillance sa pamilya ni Mayor Baste at kagaya ng mga nauna ay kukunin ang lahat ng listahan ng kanyang mga properties. Ayan. Okay. Nasa listahan din si Senator Marcoleta. At ang sabi kay Senator Marcoleta, kakasuhan siya regarding doon sa kanyang sose. Pero hindi rin naman ito natuloy na dahil nalabanan naman ito ng legal ni Senator Marcoleta ng bonggang-bongga. So hindi na nag-pursue, no? Ayun. Kasama dito si Chis Escudero, si Joel Villanueva, at saka si Jinggoy. At ang plano sa kanila ay mafailan ng plunder case sa ombudsman. Which is, niluluto naman na to talaga ngayon, di ba? Kay Chis at saka kay Joel Villanueva. Hindi ko alam kung si Jinggoy kung nakasuhan na, no? Pero si Chis at saka si Joel, di ba parang nasabihan na yan na talagang kakasuhan. Ayun. Sa mga DDS influencers naman, ay ito ang kanilang plano. Mag-file ng cyber libel cases hanggang sa sila ay matakot at mapagod at magastusan ng bonggang-bongga. Okay? Nangyari naman na talaga to. Di ba? Konting kibot, pinapatawag yung mga vloggers, ganyan-ganyan, mga ganong etsyos. Pagkatapos, yung mga nakasuhan daw ni Risa Ontiveros ng cyber libel sa DOJ, pinapa-expedite. And I think they did expedite the cases by Risa Ontiveros. Kasi nga lang, na-dismiss. Di ba yung kay Teo Moreno at saka yung kay Crisette, na-dismiss na. Ayan. So, yon. Hindi yun nag-work sa kanilang pabor. Ayan. But I think yung yung cyber libel cases, naghanap talaga sila ng slightest provocation para makasuhan yung mga Duterte supporters, Duterte DDS influencers. At mahasal lang bonggang-bongga yung mga tao. Yung mga content creator na align sa mga Duterte. Yung mga DDS generals naman na tinatawag nila, ay gusto naman daw nilang kasuhan ng mga sedition cases. Hindi ko alam ba't nila kinoconsider na DDS general si retired General Romeo Pocis, Siguro dahil against sa kanila. Ayun, dahil against sa kanila. Pero nangyari na rin to eh. 'Di ba? Na-aresto na nga si General Pocis. Ayun. So yun. Ano to? File appropriate case for violation of PD 1638. Teka, ano ba yung PD 1638? Okay. Okay. System of retirement and separation for military personnel of the Armed Forces of the Philippines. Okay. They are after the retirement benefit of the DDS generals. Yeah. Pero ito, nagawa na nila to sa mga nagawa na nila to, nag-press release na sila dito ng bonggang-bongga. Ayun, okay. So anyway, the reason why I wanted to talk about this, again, like kagaya nga ng sinasabi ko, ito ay dokumentong umiikot ng bonggang-bongga. Ayan.
Ay, yung nakita, matagal na itong umiikot. Ngayon ko lang diniscuss publicly. Kasi gusto ko marinig nyo rin, whether totoo o hindi, chismis o hindi, ganyan-ganyan. Ito yung mga actions daw na gustong gawin against the Duterte camp. Many of it, nangyari na. Many of it, nangyari na. Many of it, hindi pa. So, interesting. Mangyayari kaya yung iba? Mangyayari kaya yung iba dyan? Ayun. Ayan. Ayun. Hi, ate ko, sabi ni Kemuel. Pak you, Kemuel. Ayun. So, yun yung kwento. Ayan. Okay? So, buhay pa ba kayo? Yung mga nandyan sa ating, user? Kruk. Hello, Miss Joey. Buhay pa po ako. Mayroon po Ayan, kasi Gigi. may mga trolls dyan na nagsasabi na bakit daw hindi idemanda ng mga Duterte si former Senator Trillanes. May mga ikinaso na po sa kanya. Nadimanda na siya before. Nakasuhan na siya before. Actually, yung isang kaso Trillanes. release na daw sa QC, from Davao to QC. Bakit po kaya nalipat yung jurisdiction from Davao City to QC ba yun or Makati? Basta nasa Luzon na. Nag-request ba siya? Oo. Napapagod na ba siyang kakalipad to Davao? Pwede ba yun? Ano? Sorry? Bakit po nalipat yung jurisdiction from Davao City? Dito na siya sa Luzon. Sino pong nadi-decide nun? Because they can. Okay. Di ba gano'n rin yung ginawa nila sa mga kaso kay Pastor Kibuloy? Yung mga kaso ni Pastor Kibuloy naka-lodge dito sa Davao, dito sa Davao courts. Pagkatapos di ba pinalipat rin nila para 17 cases yata yun. Pinalipat nila sa Quezon City. Ganon. So yung Gio, to answer your question, may mga kaso na kay Senator Trillanes at madadagdagan pa yan. Hayaan mo lang siya magkamali para mas dumami yung kaso. Mandaluyong daw, not QC. Nilipat yung kaso ni Trillanes. Kasi nasa Luzon na siya. Gio, merong kaso. Mandaluyong pala, Mandaluyong. Sorry. Mandaluyong pala, not QC. Ayan. Ayan, hindi po natatakot ang mga Duterte kay Trillanes na, sino ba yan? Wala na nga naniniwala dyan, siya na lang. At saka trolls niya. Ayun. Yung latest, magugulo daw si VP Sara, sabi ni Pebbles, mukhang ito yung next script nila para supportahan yung death threat daw kuno ni VP kay Bangag. At merong mini trial yung NBI sa impeachment. Talaga. Si Pebbles kasi, kung ano yung sasabihin ni Pebbles, yun yung paid narrative. Yun yung paid narrative. So yun yung value ni Pebbles, talakera. Kung ano yung sinasabi niya, basically, yun yung paid narrative. Yun yung gusto nila na ipalabas sa mga tao. Ayun, so ibig sabihin, malamang sa malamang, yun yung hindi totoo. Pero yung off-plan red wedding, nakakastoke ng Mindanao secession movement, sabi ni Fernando Guerrero. Yeah. Kasi biruin mo ang target nun, panay Mindanawan. Biruin mo ang target, Sara, Bongo, Pulong, Baste, diba? Tsaka lahat ng mga Duterte-aligned personalities. Diba? Ano yun? Ayun. Anyway, so yun yung red wedding na sinasabi. Yun yung red wedding na sinasabi.